Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Annalyn ay nagpaalam na sa kanyang ina na umuwi muna sa kanilang tahanan dahil hindi siya nakatulog at nasisira ang kanyang trabaho. Dito na nga ay talagang sinabi ni Dr. Lindon na talagang ngayon lang siya pumalpak at hindi naman inaasahan ni Annalyn na ganun pala ang mangyayari sa kanya doon sa bahay ni Dr. Carlos Benetes. Dito na agad narinig ni Dr. Carlos Benetes ang mga sinasabi ni Annalyn na may reklamo pala doon sa bahay niya. Dito na nga sinabi ni Dr. Carlos na umuwi lang muna siya at kung saan maaayos ang kanyang kwarto ay talagang babalik na lang siya doon. Pumayag naman si Annalyn at talagang nagpaalam siya sa kanyang ina para ito ay hindi magalit. Pero ito ay hindi inasahan ni Lynette kung saan talagang porsigido itong si Dr. Carlos Benetes na dalhin talaga ang kanyang mga gamit doon sa kanila. Dito na nagtataka itong si Lynette kung saan pumayag na siya at talagang sinabi ni Dr. Carlos na sila na lang daw ang maghahatid. Dito na nga sinabi ni Dr. Carlos sa kanya na kailangan nilang magkaanak kung saan para makalimutan niya si Annalyn at talagang pag nag-asawa na si Annalyn ay talagang lalayo na sa kanya at may bago ng pamilya. Dito na pakakaisipin ni Lynette kung ano ang mga ginagawa ni Dr. Carlos Benetes sa kanyang anak na pinaglalayo sila. Ngunit itong si Lynette at si Annalyn ay talagang matibay ang kanilang relasyon kung saan talagang hindi ito mabubuwag ni Dr. Carlos Benetes. Kahit na anong sabihin niya nito ay talagang mananaig ang mag-inang si Lynette at saka si Annalyn. Pero dito na tayo ay talagang tumawag si Don Pepe kay Annalyn para ito ay sabihin na magkikita sila bago ito mag-flight. Sinabi ni Don Pepe na antayin lang siya sa Estridge Medical Center para puntahan siya dito. Pero itong si Don Pepe ay talagang hindi nakapunta dahil sa nasa lubong nga itong ni Zoe. Dito na nga nakita ni Zoe ang lahat ng mga pinagawa ni Don Pepe na kung saan hindi siya tunay na apo. Nag-asta naman itong si Zoe na hindi niya alam at nagkunwari itong galit kay Moira. Dito na nga ay talagang sinabi ni Don Pepe na puntahan niya daw si Moira at haharapin niya at siya naman dito kay Dr. RG Tanyag. Ngunit itong si Don Pepe umalis ay talagang tinawagan ni Zoe ang kanyang ina. Dito na pinaghanda ni Zoe ang kanyang ina kung saan dito na nga nagkaharap si Don Pepe at saka si Moira. Dito na sinabi at sinumbat ni Don Pepe ang lahat-lahat kung saan sumunod itong si Zoe. Hindi inantay ni Zoe ang kanyang ama at kung saan hindi niya ito sinabi dahil gusto nilang matakpan pa ang kanilang sikreto at talagang si Moira at saka si Zoe ang nakakaalam na nandun pala sa hotel itong si Don Pepe. Dito na nga nagunwari itong si Zoe na hindi niya alam kung saan talagang nasampal ni Don Pepe itong si Moira. Pagkasampal ni Don Pepe si Moira ay talagang dito na sinabi ni Don Pepe na ipapakulong niya itong si Moira at kakasuhan niya ng adultery. Dito na nga ay talagang nakita ni Moira ang bote ng wine na kung saan sinampas niya dito kay Don Pepe at ito ay bumagsak. Nawala nito ng malay kung saan nagulat si Zoe sa mga nagawa ni Moira. Dito na tumatawag si Annalyn at takot na takot si Zoe at saka si Moira kung saan hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Pakaaabangan natin ang mga yugto ng Abot Kamay na Pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.